Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po ninyo, yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing. Ay talaga pong matatawa ka na. Tayo ko na pong pahabain yun. Ibig sabihin, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Yun, ang sinabi ng INC na walang halong politika, kundi isang rally para sa kapayapaan. Sino po ba ang di gusto ng kapayapaan, di po ba? Pero, tika nga, parang may mali dito may binanatan si Marcolita. Ito ba'y rally for Duterte? O talagang sa kapayapaan ba? Ayon kay INC spokesperson Edwin Zabala, palagay ko kung nandito yung mga nagsabi noon at napakinggan nila yung mga narinig kanina, makikita nila na hindi iyon ang layunin. Hindi iyon ang hangad ng Iglesia ni Cristo. Ang hangad ng Iglesia ni Cristo na baka nalilimutan ng iba sa dami ng ingay sa paligid, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, sapagkat pag hindi tayo nagkaisa at walang kapayapaan, yung mga problema natin ngayon sa halip na malunasan ay lalong lalala, lalong tatagal. Yon ang spokesperson ng INC, no? Kung nakinig lang umano sa maingay na nangyari, walang kaugnayan sa politika yon, kundi para sa kapayapaan. Kaya may katanungan tayo dyan. Sangayon ba kayo sa sinabi ng INC na ang naturang rally walang kaugnayan sa politika? Para lang talaga sa kapayapaan? Tatalakayin natin ito bago tayo papasok sa punto por punto. Sa ngayon, may nagsabing hindi sila sang-ayon, nangunguna. May nagsabi ding sang-ayon sila, pindutin nyo lang. Kayo na bahala magpili. Kumusta kayo? Sa lahat natin mga suking taga-subaybay at welcome po. Bago tayo papasok sa punto por punto, ituloy natin ang ating talakayan kanina, no? Di natapos, kung saan tinatalakay at may komentaryo si Atty. Claire Castro kaugnay sa mga pahayag ni Congressman Marcolita, isa sa kanilang speakers doon sa rally sa Manila, na ang sabi ng INC, walang kaugnayan iyang rallying yan sa politika, walang halong politika ang naturang rally. Pero anong reaksyon niyo kaugnay dito? Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po ninyo, yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya. Ito, wala ba itong kaugnayan sa politika? Yung sinabi na sa layuning uusigin, di po ba talagang inusig siya dahil sa mga kaso kaugnay sa extrajudicial, di po ba? So, dapat po ba ang may kaso haharap din sa hukuman para mapatunayan na siya inosente? So, balikan natin si Attorney Claire
Sandali ha. Ito Pakinggan yung natin mga kaklir, ha? bahagi na di natapos At ating- kanina sa reaksyon niya kay sa pahayag ni Congressman Marcolita. Tuloy natin bago tayo pasok sa punto por punto. Diba? Oh. Oh. Pakikita natin kung sino nandayo dyan para matatanggal pa ba nila yan? Of course, hindi na. Oh. Kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, 4 na araw na nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents, the highest self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%. Mindanao pa. Okay, so in other words, mga kaklir, again, negative to ha. Kasi 4 days ago lang yung news. Diba? Ilang porsyento ang kinukonsider nila na poor sila. Dito sa Mindanao pa, di ba? Oh. Dito sa Mindanao ang ating Vice Presidente, dito sa Mindanao ang naging presidente natin si Tatay Digong ninyo, di ba? Marami sa Mindanao. Teka lang. Teka lang. Sino ba yung dating presidente? Di ba taga Mindanao? Oo nga, taga Mindanao. Ba't hindi kaya niya naiangat yung buhay noon? Kasi kung naiangat na nila yung buhay noon ng mga taga Mindanao, at least konti lang, kung magkakaroon tayo maraming utang ngayon because of PBBM, hindi masyado apektado kasi umangat na yung buhay. Di ba? Tingin ko lang. Kasi kung napaangat mo na yan, wala. Napaangat dito sa Mindanao, daming mga daanan. No? Yung mga daanan na di pagiba, ginigiba na. Dahil aayusin nila. Dami yan sa Mindanao. Na masyadong problema, di dapat wala na mahirap. Wala na rin pumipila ng milya-milya tuwing Pasko sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Kasi maganda na yung buhay nila. So lumalabas, hindi na paganda yung buhay nila nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Sinireklamo pa rin ni Congressman Marcolita eh. Ilang taon pa lang ba si PBBM? 2022 pa lang siya eh. Oh. Diba? So mas marami ang naganap nung 6 years ni dating Pangulong Duterte, bakit hindi umasenso yung buhay? Diba? May mga umaasenso sa Mindanao dahil malawak ang paggawa sa mga daanan. Oh, meron talaga mga umaasenso. Pero ang problema, yung tulong para sa education sa mga bata na nag-aaral sa kolehiyo, noon ang matatanggap ay 30,000 yon ang tulong. Pero ngayon, bakit kaya? Di ba dumaan sa pagiging DepEd Secretary si Inday Sara, naging 10,000 na lang, di ba? Okay, tuloy tayo. Followed by Visayas at 74% and Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang 5 ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino, nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o mahigit pa. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trilyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito.
1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo'y gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon. Sapagkat sa halip na po, unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatagpo ng Quadcom. Ang buong akala ko po, sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Diba, mga ka-clear? Medyo politika na talaga pinag-uusapan dito. Kasi when you're talking about Quadcom, medyo nasisiraan na yung Quadcom dito. Diba? Tingin ko, kung may samay siya ng loob sa Quadcom, dapat nagpa-press con siya. Quadcom ang binanatan talaga ni Congressman Marcolita dito. Hindi So di po ba sabi, walang halong politika. dito. Okay, nagpa-press con siya at sabihin niya lahat kung anong anomalya ng Quadcom. Diba? Lumalabas dito sa akin yung kanyang speech pampersonal niya. Kaya nga sabi ko mukhang walang alam dito yung ibang mga miyembro ng INC na nandiyan na a-attend ng peace rally. Ngayon, ang sinasabi niya dito, mukhang pampersonal niyang inis or galit. Dr. Martin Luther King, sabi ni Solly Jude Parson, said, true peace is not merely the absence of tension, it is the presence of justice. Yes, maganda to. It's a good point. Solly Jude Parson, yeah. Paano ka magkakaroon ng peace kung wala ka naman nakakamtan na hustisya? At hindi mo mapapanagot yung mga taong di umanong ng abuso ng kanilang kapangyarihan. Walang peace dun. At kung sakaling asampahan ng kaso, yung mga inaakusahang nag-abuso sa kanilang kapangyarihan, una, wala dapat na ikatatakot kung ang reklamo ay di mabigat. Pangalawa, wala dapat ikakatakot kung yung reklamo ay yung akusasyon ay walang batayan, di ba? Ang dapat matakot kung mabigat ang ebidensya na nagdidiin sa inireklamo at talagang may batayan ang akusasyon. Yun ang ikatatakot. Ano po ba talaga ang panindigan ng INC dito? Ibaliwala na lang yung mga reklamo. So, di ituloy na lang. Di timbangin sa hukuman kung talagang may kabigatan ba ang reklamo. Tuloy tayo. Diba? Ngayon, makikita mo mga clear, ang nababanggit ni Congressman Marcolita, puro negative sa administrasyon. Diba? So sabi ko, yung Quadcom dapat, doon ka nagreklamo. Sa presscon mo, kung nagpa-presscon ka. Diba? Representatives, kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako. Mga clear. Itong nireklamo din ni Kong Marcoleta, yan din ang nireklamo at grounds ng binabanggit para PBBM resign. Ito rin yung mga salita ng mga Duterte supporters. Diba? Mataas na bilihin. So, ang tanong dito,
wala nga ba talagang halong politika ang rally kung saan binanata ni Congressman Marcoleta na yung Quadcom. Okay naman na binanata niya yung kahirapan sa Mindanao. Pero nakalimutan ata niya na si Tatay Digong ilang taong naging presidente at taga Mindanao siya. Okay, tuloy natin. Mataas na presyo ng bigas, the same. Diba? Kaya nga akala natin, akala ko, PBBM support. Magsusupport sila sa PBBM government, di ba? Kaya lang parang ang particular lang na sinusuportahan nila, lumalabas mga clear, ang particular lang na sinusuportahan nila ay yung sinabi lang ni PBBM na no to impeachment. Oh, yun ang nilinaw nila na doon sila kumukuha ng lakas sa pahayag mismo ni PBBM na dapat walang impeachment. Pero may nauna kasing pahayag si BBM. But nakalimutan ba nila yon? Yung pinagbabantaan ang buhay ni PBBM, First Lady, House Speaker, di po ba may pahayag si PBBM at tinalakay natin kanina, nasa isang video mga kapatid, na di niya palalampasin. At pinangalanan pa niyang kriminal. Oo. Pero ang tanong, siguro, isa sa mga hakbang niyan, ang pagtanggal. Napaulat naman na tinanggal si VP Sara at pati na si former President Rodrigo Duterte. Okay, tuloy natin. Doon lang ba tayo? Doon lang? Susuportahan ka namin PBBM sa sinabi mong no impeachment to VP Sara. Pero the rest, hindi ka namin susuportahan. That's the way I see it, ha? Isa lang ang sinusuporta nila. Pronouncement ni PBBM na no to VP Sara, no to impeachment. Yun lang. Ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Diba? Ngayon po, Akala ko kasi, kaya natutuwa, dito, binigyan kayo ng pagkakataon din talaga na kayo magtipon-tipon para mapaliwanag mo ang mga pangyayari sa bansa. Ito to, higit sa lahat, sabi ni Executive Secretary, umaasa kami na ang mga ipapahayag ng mga opinyon ay makakatulong sa paglilinaw sa mga usaping kinakarap ng ating bansa at maghahatid sa atin ng tunay na pagkakaisa ng ating inaasam. Ngayon, dito sa speech ba ni Marcoleta, na ipapaliwanag niya bang mabuti o mas nagkakaroon ng hindi naman paghikayat? Binanatan ang kampo ng Quadcom at ang kasalukuyang administrasyon. Nagkakaroon ng intriga, di ba? Para magkaroon ng negatibong impresyon sa pamumuno ni PBBM. Diba? O, tuloy natin. kaya nagsabi sa akin 30 pesos, isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? Diba? May intriga eh. Bakit hindi kaya itanong din kong Marcoleta, tama ba na yung 125 million pesos ay naggastos ng 11 days? Para pantay. Grabe naman ka, attorney. No? Ang bigat naman yan. Okay lang naman tayong tanongin bakit mahal yung mga pamilihin eh. Paninda eh. Diba? Pero dapat itanong mo, bakit? No? Tama ba na maggastos ang 125 million pesos sa loob ng 11 days? May explanation si Congressman Marcoleta dyan. May iba talaga umano na paraan para i-explain yan kung paano nagasto at hindi yon sa budget hearing. Diba? Tama ba na manghiram ang OVP? Education pala. Ang DepEd, no? Ng peking transaksyon doon sa Youth Summit at ipalabas nila na ito ay ginastusan ng DepEd sa halagang 15 million
nang hindi naman pala yan totoo. Diba? Magandang tanong yun. Okay? Bakit? Diba? Bakit kaya yung mga tauhan ni VP Sara hanggang sa kanyang executive, chief of staff, bakit walang alam? Kahit pumirma na sila sa mga certificate tungkol sa gastusin ng confidential funds, pero wala pala silang alam kung paano ito ginastos ni VP Sara. Para naman pantay ang tanong. Diba? Ang tanong kasi niya dito, puro negatibo sa gobyerno. Na mukhang hindi rin naman inasahan ng palasyo. 600 pesos per kilo. Iyon po ang bell pepper. Dalawang kulay po yata yung bell pepper, isang berde, isang pula. 45 pesos ang isang piraso. 1,000 pesos ang isang kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko po ang ibahagi sa inyo na kahit isa ay wala man lamang pong nadinig. Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom? At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasad sa saligang batas, Inquiry in Aid of Legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Oh, tiga lang. So, ang nililift niya naman dito ngayon ay ang dating Pangulo. Pero di mo naman natanong, tama ba na umamin siya na marami siyang KILL? At bilang lawyer naman si Congressman Marcoleta, tama ba na ang Pangulo mismo ang magsabi sa kanyang kapulisan, pag kami kaharap na akusado, or suspect, di pa pala akusado, suspect pala, or nahuli. Inaamin yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Encourage them to fight. Para meron kayong dahilan to KILL them. Dapat ganun din yung tanong. Ngayon, nililift niya ngayon si dating Pangulong Duterte, pero parang wala naman siyang binanggit tungkol sa AJK. Oh. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Nandun lang si dating Pangulong Duterte. Di ba siya ngayon, siya yun nandoon. Siya na yung umamin. Umamin siya. Na inutos niya. Ano sabi niya, di ba mga kaklin? Ako na. I will take full responsibility. Ano bang kailangan? Di nga niya kailangan ng tao mag-testify pa in behalf of dating Pangulong Duterte. Inamin niya na eh. Ano nga niya may magsalitang iba dahil ako na lang, ako na. Oh. Diba? Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga CPNP upang magpaliwanag kung ano. Uy, pinatawag naman sa Senado, mga clear. May umamin nga si General Danao, di ba? Din siya ng pulis. O ang tanong doon, nasaan na yun? Nagsababa ng kaso yun. Di ba? So ngayon dito naman, pinupush niya, nililinis niya ang dating si dating Pangulong Duterte. No, ang war on drugs. Puro kalaban ang dating Pangulo. Ano bang 4-piece ito? Sabi ko, I will not blame the members of the INC kasi iba ang nagsasalita, hindi naman sila eh. Pero aprobado ng INC at pinili ng INC sino ang magiging tagapagsalita sa isagawang rally para sa kapayapaan nila. At isa sa pinili, si Congressman Marcoleta na kaanib ng INC ni Manalo. Diba? Paano yung nawala talaga? Naki-ILL. Yung mga abogado ang kasama niya
para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Itong pahayag ni Congressman Marcolita, batay sa kanyang pahayag, ito ba'y magdulot ng sinabi ni INC spokesperson Edwel Zabala na unity? Pagkakaisa. Dito, may banat si Marcolita dito sa sinabi nilang walang halong politika. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Ay, makaka-clear, wait lang ha, kasi ganito naman yan. Okay. Pananakot sa Dave Julius Cortado sa lalaban sa eleksyon. Ginawa nilang rally tapos ang peace rally nila na sinasabi nila. Ito totoo ha, tinan nyo to ha, makaka-clear. Ito naman yung nirereklamo ni Congressman Marcolita. Totoo naman yan. Yan talaga lang. You can ask permission. Ano sabihin mo? Pwede sabihin ko lang po kung ano yung rights niya. Pero don't coach. Kahit naman sa korte, we cannot coach our client kapag ka nakasalang. Mag-object lang kami. Objection, Your Honor. That is a violation. Diba? Against self-incrimination. Mag-object kami. Pero we cannot coach. Diba? Kaya hindi mo pwedeng bulungan kasi you cannot coach. Saan nakalagay dito ito rules to sa House ha? So ayan, the participation of counsel for the witness during the hearing and while the witness is testifying shall be limited to advising on the legal rights of said witness. Oh, so attorney, abogado si Congressman Marcolita at dumaan pa sa pagiging judge. Imposible naman kung ang role na ito ay di niya alam. Di ba? Yun naman talaga, matagal na tong rules. Matagal na tong rules. So, anong problema dito? Di ba? Anong problema dito? Matagal na tong rules. Kaya pinakita ko sa inyo. Yun talaga yun. Kahit sa Senado, ganun din. So, syempre, pag iba hindi alam yung tong rules na to, syempre, ang dating ng yung mga resource person, kawawa kasi hindi pinapayagan magkaroon ng counsel. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Meron nga counsel, congressman. Hindi mo lang pwede. Pero meron talagang roles na sinundan, no? May counsel. Pero di ba niya alam na bawal batay sa rules bubulungan yung iniimbestiga sa abogado? Nabasa yan. Coach. Ano nagsabi? Okay, dito lang muna tayo mga kapatid. Kaya nga, meron tayong question diyan. Nangunguna dito ang no. Sangayon ba kayo na sa tanong na walang kaugnayan sa politika ang rally para sa kapayapaan ng INC? Nangunguna pa rin ang no. Okay. So, pasok tayo sa punto por punto ngayon dahil ako ang inaatasan na magtalakay at sasagot sa mga atake din ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. So, puntahan muna natin ngayon ang punto por punto sa pagkakataong ito. Okay? So, yun lang. So, pwede kayong magpindot kung saan pipiliin ninyo sa ating katanungan. Sang-ayon ba kayo? Ayan, yes or no lang yan. Okay, ito na. Pasok na tayo. Po na yan ay maaaring mag-aantala po. Paano mo nalaman, sister, na may pinakawalan ng mga fallen angel noong Hindi po siya 2000? maganda na dapat ihayag. Sister, tanong ko lang, paano mo nalaman, sister, na mayroong pinakawalan ng mga fallen angel noong 2000? Paano mo nalaman po? Nabasa ko lang po yan sa verse ng Biblia na pinakawalan ng 2000
na pinakawalan na po yung kanilang leader. Saan mo nabasa yan? Away. Saang verse yan, te? Saang verse yan na noong year 2000 pinakawala na yung kanilang leader? Mababa, brother, hindi ko po isinasaulo lahat ng verse eh. O sige, diretsa na lang Pero kita. siguro po alam Hindi, ko. Ang diretsa sinabi na. doon, sister, ang sinabi doon, ang sinabi doon sa Revelation, sister, ang sinabi doon sa Revelation, after 1,000 years matapos ng pag-ahari ng Panginoong Jesucristo ay pakakawalan ang Satanas. After 1,000 years of Christ reign. Ngayon, brother. Ibig ganito sabihin, Hindi, ganito yan, ganito yan. Sa Bible, te, sinasabi sa Bible, after the resurrection, kasi may resurrection mangyayari. Opo. After the resurrection, magkakaroon ng 1,000 years. hindi 2,000. Hindi 2,000. Pero wala pang resurrection Opo, nangyayari, I mean te, po, ha? 2,000 na po tayo ngayon. 2,000 na po tayo ngayon. Hindi, te, kasi 1,000 yan, 1,000 years yan after the resurrection. After the resurrection, 1,000 years after the resurrection. Wala pang resurrection nangyayari. Sa mga salita, hindi pa nangyayari yan. Mangyayari yan 1,000 years after the resurrection. At bro, hindi yun, hindi literal na 1,000. Hindi literal yun. Hindi literal yun. Natin mabuti yun. Bro, sino ba yung kinakausap mo? Ano nangyayari? Biglang nangaral? Yun na nga. Ano ba nangyayari? Mali-mali pa yung aral niyo, Jo. Nangangaral ng mali, bro. Brother Angel, Oo, kaya yun na nga, tinanong ko Kinaklaro nga, kinaklaro. sino ba talaga yung point niya na narinig niya siya o ibang tao? Sabi naman niya ibang tao, pero parang lumalabas, sister, ikaw lang din eh. Bro, nung una, sinabi niya, inayag sa akin, sabi niya. Kaya nga eh, kaya nga nakakalito yung mga statement niya eh. Maya-maya, sinasabi niya, yung YouTuber naman, maya-maya, bigla siya nangangaral. Bro, Jando, intindihin mo yung sinasabi niya. Oh, paiba-iba. yun na nga. Ina-analyze ko. Kaya binabara natin, Brother Angel, para hindi mapabayaan. Sige po, okay lang naman po. Okay lang naman po. Sabi niya, Una-una, sister, no? inayag niya, bro, ng kahit kataas-taasan sa akin. Kaya nga, Brother Angel, kaya nga, inanong ko siya kagayon na tinanong ko kaagad kung yung sinasabi niyang YouTuber siya ba yun o ibang tao. Sabi niya man niya ibang tao, pero lumalabas kasi sister, no, Basahin natin, Brother Jandre, ha? wait lang, Brother Jando, ha? Ang isda kasi, sister, nahuhuli sa sariling bibig. No, so ang ibig kong sabihin, yung sinasabi mong ikaw lang din yon. No, kaya nga parang nagpapaano ka na propeta ka. Ito, babasahin ko yung ha. Sige, Brother Jando. Babasahin ko yung talata para maintindihan ni sister, ha. Ito yan, sister, oh. Sige po. Ito ang unang pagkabuhay. Ibig sabihin, may mangyayaring resurrection. Ito ang unang Nabuhay na po ang ating Panginoon. Hindi. Nabuhay na po. Hindi yan Panginoon, te. Yan ay mga tao sa mundo. Aki lang i-atras sa 4 ha para maintindihan mo ha. Yan ay tumutukoy sa mga tao. Hindi yan tumutukoy sa Para Panginoon. umpisahan mo sa 4, Brother Jando, 4 hanggang 6 yan ang konteksto niyan, 4 to 6. Ito sabi pagkatapos may nakita akong mga trono at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag. Opo, tungkol po iyon Wait sa lang mga muna, alagad. wait lang muna ha. Sa mga alagad Ito po. yung mga pinatay, Opo, sige po. ito yung mga pinatay. Sila yung tutukoy dito. Opo. Ang mga ito Opo. ay hindi sumamba sa halimaw. Ibig sabihin, may nangyari ng pagsamba sa halimaw. May nangyari na. Opo, meron na Pero po. itong mga taong Para lang ito, po naman tayong umuulit sa nakaraan upang ihayag at malaman din po ng mga tao. Mali. Parang Wait lang, kung mapapansin po natin, wait lang. bumabalik lang po tayo sa nakaraan. Walang pagbabalik sa nakaraan. Dahil nyo walang pagbabalik sa nakaraan. Yung sinasabi sa Ecclesiastes 1:9, mali yun. Yung unawa mo doon. Hindi ang talata ang unawa mo mali doon. Hindi yun, history repeats itself. Ngayon, sabi dito, ganito. Ang mga ito hindi sumamba sa halimaw o sa imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Sa makatuwid,
ang mga tinutukoy dito matapos na yung lumabas ang 666. Binuhay sila. Binuhay sila. So marami to, binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Sa makatuwid, hindi yan tumutukoy kay Kristo, Oh, hindi yan tumutukoy kay Kristo. Hindi tumutukoy kay Kristo ang talatang yan, ha? Yan ay tumutukoy sa mga tao, hindi kay Kristo. Ngayon, tuloy natin. 1,000 taon, nasa 2,000 taon na po tayo, Wala. brother. Mali talaga ang unawa mo, pasensya ka na. Barjando, paliwanagan mo natin si ate. Sister, alam mo ba na sa talatang ito tumutukoy ito sa last day? Huling panahon. Hindi yan literal. Sa pagbabalik ni Kristo yan mangyayari. Alam mo ba ang konteksto niyan, sister? Tapos isa pa, sister, ang kinote mo na aklat ng pahayag. Alam mo ba kung ano ang sinabi ni Cynthia kung kanino tayo makikinig, sister? Basahin mga Barjando ang 2:7 ng Revelation, ang pahayag din. Kasi pahayag ang kinote niya na aklat. Ang sabi ni Cynthia, kanino tayo makikinig, sister? Basahin mo Barjando. Yung nakikinig, pag-isipan ninyo mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Yan. Sa mga iglesia, sister. Tanong nga kita, sister, yan bang pahayag mo? May pahayag ba ang iglesia na katulad ng pahayag mo, sister? Sa pahayag na libro din yan, parehas ng libro na kinukot mo. Ang tinutukoy po na iglesia, Hindi. Ang question ko, na po ngayon yan. wala na. Nangyari na po. So, ibig sabihin pala, ang banal na espiritu, sister, na sinasabi ditong banal na espiritu, Ng panahon po ng lindol. ha? Mali. Ang sinasabi dito, sister, na banal na espiritu magsasalita sa iglesia, ibig sabihin pala, yung banal na espiritu pala is na parang na. Kasi wala ng iglesia, wala na siya mapagsalitaan. Ay, hindi po gaanong klaro, brother. Wait lang po, Kasi po, kung mababasa po natin, way back po sa Hindi pahayag. ka sister, pakinggan mo ako sa sister, kasi ayaw kasi namin hayaan, sister, hindi namin hahayaan, sister Sister Leah Pagil, hindi namin papayagan, sister, na magsalita ka dito na para kang mag-aala propeta. Mag-aala propeta ka. Hindi namin papayagan yan. No, mag-aala propeta ka. Ganito, sister. Yung kinote mong talata, hindi yun pasok sa paliwanag mo na 2,000 years na tayo ngayon. No, hindi ganun, sister. Unang-una, nag-quote ka ng pahayag, kaya nga ang kinuntra kita agad kung kanino tayo makinig na paliwanag. Kasi sa pahayag mismo, sinabi kung saan tayo makikinig, sa simbahan. At ang simbahan, sister, walang pahayag na katulad ng pahayag mo. Ang konteksto ng Revelation 20:4-6, last days yan. At alam mo ba, sister, kailan mangyayari ang last days? According sa ating Panginoong Jesucristo. Alam mo ba? Sister Leah, alam mo ba, sister? Ha? Kasi kung sinabi mong na nangyari na yun, sister Ray, pag sinabi mo kasi kung sinabi mo kasi na nangyari na yung pahayag 24:6, kukontra ka sa sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kasi kung babasahin natin ang Mateo 24:29, sister, may specific na panahon ang sinabi ang Panginoong Jesucristo na malalaman natin. Basahin mga Barjando yung 24:29 lang, Barjando, sa KJV. Brother, wait lang po. Ikaw ang mag-wait, sister, kasi hindi nga namin nahayaan na mag-preach ka dito nang walang kabuluhan. No, makinig ka na lang sa amin para hindi mo ipagpatuloy yung pagsasarili mong interpretasyon. Wait lang po, brother, ha? Bakit? Huwag niyo po munang kalimutan na meron tayong Mateo 7. Ganito yan. Hindi ka namin papayagan eh. Papaliwanag ka namin, ganito kasi, Huwag po muna kayong manghusga. Ganito kasi yan, pakinggan mo muna, ikaw kasi, yung talata ng pahayag ini-interpret mo. Okay? Ang binabasa kasi, ang nakalagay kasi doon, propesiya yon. Pag in-interpret mo ang propesiya, nagpapaka-propeta ka. Yan.
Brother Jando, galing, ano pala to siya, Brother Jando? Church of Almighty God daw ito siya, Brother Jando. Church, ano to? Eastern Lightning? Parang ganon. Yan bang kinaaniban mo, sister? Eastern Lightning member ka, bro? Sister? Katikista po ako. Hindi. Dati po ako katikista pero nag-Taiwan po ako kaya di po natuloy. Hindi. Ano ka ngayon? Eastern Lightning member ka ngayon o hindi? Katolik po. Catholic. Pero hindi naman turo sa Catholic na mag-interpret ng propesiya. Correct. Ay, wait lang po ha. Wala pong dapat na itawa. Hindi. Brother, wala pong dapat itawa. Wait lang po. Ang sinasabi ko po dito, ano ko lang kasi lalo na po sa Amos. Yung Amos na ginagamit mo, yung Revelation na ginagamit mo, mga propesiya yon. Propeta lamang po ang may karapatan na mag-interpret At hindi tugma ang Amos sa aklat ng Revelation, sister. Naintindihan naman po At yun. saka, nag-i-interpret Pero ka paano po ninyo malaman pag meron pong isang tao na makakaalam nito? Talagang hindi Ibig sabihin, hindi ko rin paano namin malalaman? Paano namin malalaman Kapag nakikinig sa iglesia, sister, yun. Paano namin malalaman, na may isang taong binigyan ng karapatan na ipaliwanag ito? Ito yan, Teo. Lucas 21:15 hanggang 17. Basahin ko muna, ha? Ito sinabi ni Kristo. Tungkol sa kapighatian po yan. Huwag ka mag-alala, te. Sample lang to, te. Sapagkat bibigyan ko kayo ng karunungan sa pagsagot para hindi makaimik ang inyong mga kalaban. Sa madaling salita, te, kapag tama ang paliwanag mo, te, hindi kami makaimik kasi tugmang-tugma, tamang-tama. Kaso sa pag-interpret mo pa lang doon sa 1,000 years after the resurrection, mali na. Kaya kami maingay. Natural, okay lang po yun, brother. Kasi kayo po ang mas nauna. Hindi, te. Kaysa sa akin. Hindi sa ganyan, te. Hindi sa ganyan kami ang nauna. Mali yan. Hindi po. Bilang pagrespeto na rin po sa inyo. Actually, brother, wala po akong katuwang. Ako lang po mag-isa na nag-Bible study. Hindi maganda, sister, na nag-Bible study ka mag-isa, sister. Huwag po kayong humingi ng pasensya. Okay lang po. Kasi po, hindi lang naman po ako ganun ka-perfecto pagdating sa Bible verse kasi ako lang po ang nag-iisang nagbabasa. Tapos nakikinig din po ako sa inyong punto per punto. Lalo na po kay Brother Darwin. Actually, yun na nga, te. Nakikinig ka sa punto per punto at sana maunawaan mo na ang punto per punto ay naghahayag ng totoo at hindi namin pinapayagan sa punto per punto na mag-interpret ng mali ang isang preacher para ipanglinlang sa mga tao. Ako naniniwala ako na ikaw ay seryosong nagtuturo ngayon. Ha? Pero wala pa po akong tinuturuan, brother. Yung sinabi mo 2,000 years, nasa year 2000 na tayo, pinakawalan na yung demonyo, mali. Okay? Mali yun. Nabasa ko lang naman po kasi yung part na kasi kaya nga, mali nga yung interpretation mo, sister. Mali nga yung interpretation mo, te, kasi yung 1,000 years na sinasabi sa Bible, mangyayari yon after the resurrection. Resurrection, it means mga tao na lalabas sa kanilang libingan, muling mabubuhay, makakaroon ng glorified body. Wala pa pong nangyayari na resurrection na ganyan. Kaya nga sabi natin, Brother Jando, na may significant, sister, kung kailan mo malalaman ang panahon na yan. Mateo 24, 29 hanggang 31 yan. Sa sa kapighatian yan. Yes, sinabi ng Panginoong Kristo dyan na immediately, ano ba yung immediately? Agad-agad. Immediately, pwede po akong sumingit. Brother, mababasa po sa sulat ni Apostol Juan na sabi ng Panginoon na hali kayo. No? Hali kayo. Ano po yung ibig sabihin ng brother? Anong hali kayo? Sinabi niya ako si Juan na nagsusulat nito at nagiging saksi. Revelation pa rin. Revelation pa rin. Revelation pa rin. Hindi sa Juan yan. Revelation yan. 22:18. Si Apostol Juan po ang nagsusulat ng Revelation. Tama po ba, brother? Yes.
So, hindi siya sa Si Juan. Apostol Juan po ang nagsusulat ng Yes. Book of Revelation. Yes, yeah, pero hindi yan sa aklat ng Juan. Yan ay sa aklat ng Revelation. Ano yung tutukoy mo, yung Opo. Pero si 52:18? Apostol Juan nga po ang Yes, nagsusulat siya ang nito, brother. nagsusulat. Siya, yes. Pero hindi yan Opo. aklat ng Kaya Juan. nga po sa kanyang unang sulat, pinakilala po muna niya ang kanyang sarili. Ako si Juan, na naging saksi sa kapighatian na nangyari po na yon. Tapos? Opo. Tapos? Dugtungan mo na, brother. Ay, yun na nga. Yung sinabi mo kasi, Tingat, year 2000 na ngayon, pinakawala na yung sinasabi sa Revelation, mali yun. Kasi yung sinasabi sa Revelation, Brother, hindi pa nangyari na po ang unang kapighatian. Yan ang problema kasi nag-i-interpret ka eh. Yung sinasabi dyan, na kapighatian, yan ay sa pagdating ng Panginoon. Ibig sabihin, sa pagdating ng Panginoon, muling bubuhayin yung Basahin mo mga ngayon patay. 24 ng Mateo 29:31 para ma-contextualize natin kasi kung anuhan natin to siya dyan, tawag dito yung papatulan natin to siya, walang mangyayari, hindi nakikinig. Hindi nakikinig. Ini-insist mo yung maling unawa mo, Ini-insist mo, so di na yung papayagan yun. Sige, Mamaya basahin mo na ba natin, dyan yung Mateo 24, 29 hanggang ganito na lang. Hindi, ba dyan, wait lang, ganito na lang, ha. Mag-topic muna si Brother Wendell. Andyan, Brother Wendell. Mag-topic muna si Brother Wendell at Leam, willing ka ba na muli kong tawagan mamaya for talakayan? Ituloy mo na, Brad Jando, ituloy mo muna siya. Ituloy ko na lang. Ituloy mo muna. Sige. Basahin mo yung talata, Brother Jando, para matigil na kagad yung ano niya. Sige. Magandang gabi po. Sige, ate na lang ituloy yung ano niya. Ano yung sinasabi mo, na talata, Ako nagsabi noon 24:29 ng Mateo para matigil na yung Mateo 24 29 hanggang 31 kasi ba't ko ipapabasa to, sister, no, para makontra yung nasa isip mo na nangyari na. Brother, pwede po bang Sister, nakinig ka muna, wag ka munang sumapaw kasi nagpapaliwanag kami. kasi wait, makikinig, sige lang po, ituloy nyo lang po at makikinig po ako sa live. May gagawin, ibababa ko lang po yung alaga ko. Sige po. Maingat po kayo dyan. Ito, pakinggan mo sa live, sister, ha? Pakinggan mo ito sa live para... Salamat po muli. Pero para wag mong ipagpatuloy yung mali mong gusto ko po talaga na i-consulta din po muna kay brother Wendell. Pero sige. Maganda dito. Opo, si Brother Wendell ang dapat si Pastor Leonardo po kasi yung naging ano ko, siya lang po yung nilapitan ko. Ganito po kasi ako. Kaya pala, pastor pala yung nilapitan mo eh. Sabi niya sa akin, makinig ka sa punto por punto. Tapos, hindi agad ako nakapasok. Ituloy niyo lang po at makikinig po ako. Sige. Basahin mo, Brother Jando. Basahin mo muna, Brother Jando. Sige, 24-29. Papatayin ko na lang po muna. Pero nakikinig po ako sa live. Ba't kayo papabasa ito, Brother Jando? Ba't kayo papabasa? Kasi ang claim niya kasi, nangyari na. Nangyari na daw yun. Kaya nga, babasahin natin to kasi ang konteksto nun, huling panahon yun, sister. No? Huling panahon yun. Ito ang Panginoon, ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa huling panahon. Basahin mo, Brother Jando. Okay, sabi ganito. Pagkatapos ng mga araw na yon ng matinding kahirapan... KJV mo, basahin mo muna sa KJV. Maganda ang salin sa KJV. Maganda ang pagkasulat. Tagalog, English? English, KJV muna. Sige, sabi sa 29, immediately. Sa araw na yan, immediately, agad-agad. Patuloy, bro. Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened and the moon Ito ang una mong makikita, sister, no, sa panahon ng katapusan. Ako na lang mababasa, Brother Jando. Immediately after the tribulation of those days, sa mga uling araw to, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. Patuloy, 30, bro. Okay, 30 naman. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. So makikita natin ang Panginoong Jesucristo sa araw na yan, sister.
And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. So yan ang mangyayari sa panahon na yan, sister. 31. Okay, 31. And he shall send his angels with great sound of a trumpet. Trumpet. Yan ang huling trompeta na maririnig ng lahat bago ang muling pagkabuhay. And they shall gather together his elect from the four winds, from one of heaven to the other. Tandaan niyo palagi, sister, yan ang mga sign na ibinigay ng ating Panginoong Kristo sa katapusan. Yung Revelations 24 to 6, hindi pa nangyari yun. Kaya wag mong sabihin nangyari na yun. May sign. Immediately after the tribulation. Yung tribulation yun, yung paghihinag-peace. Kasi yan yung time na darating ang Antichrist. Sister, no? May mababasa mo yan sa 2 Thessalonians 4, 13 to 18. So yan ang mga talata na dudugtong doon sa doon sa claim mo na nangyari na hindi. Panahon niya na mahahayag na ang tawag dito, yung Antichrist, sister, at yun ang panahon din na babalik ng Panginoong Jesucristo para hatulan ang lahat. At yun na nga, nabasa ni Brother Jando, may unang muling pagkabuhay. So, kailan ba mangyayari yung unang muling pagkabuhay? Sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung sasabihin mo, nangyari na yun, sabi mo, nangyari na yun, hindi, sino yung nakita mo na ba yung nabuhay? Kung babasahin mo nga ang 2 Thessalonians 4:13 to 18, lahat, magagather yung lahat at iaakyat sa alapaap. Yan ang mangyayari sa panahon na yan. Kaya hindi, mali yung pagpapahayag mo dito, sister, no? Kaya nga, kinukontra ka namin agad kasi mali eh. Mali, baka pamarisan ka ng iba at hindi maganda na hahayaan ka namin dito na mamahayag na parang isang propeta. Yun lang, Brother Jando. Tsaka sabi naman sa Biblia, kung babasahin natin, sana nanonood talaga siya ngayon. Ayon sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17, ganito yung ating mababasa, no? Sabi ganito, sa araw na yon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Umpisa mo sa 3, bro, para masama yung pagkabuhay namang muli. Ayun na nga, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo, ang unang bubuhayin. Tingnan nyo, ha? Ang unang mabubuhay, o yung unang ma-resurrect, yung mga namatay na sumasampalataya kay Kristo. 17. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na yon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. So muling bubuhayin yung mga namatay na kay Kristo. Sa paanong paraan yung muling bubuhayin? Ezekiel 37, ganito ang ating mababasa sa 1 hanggang 5. Napuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon, dinala ako ng Espiritu niya sa gitna ng isang lambak na maraming kalansay. Inilibot niya ako roon at nakita ko ang napakaraming tuyong buto na nagkalat sa lambak. Tinanong ako ng Panginoon, anak ng tao, mabubuhay pa kaya ang mga butong ito? Sumagot ako, Panginoon Diyos, kayo lang po ang nakakaalam. Sinabi niya sa akin, sabihin mo sa mga butong ito na makinig sa sasabihin ko. Sapagkat ako ang Panginoong Diyos ang magsasabing ito sa kanila. Bibigyan ko kayo ng hininga at mabubuhay kayo. Bibigyan ko kayo ng mga litid at laman at babalutin ko kayo ng balat. Bibigyan ko nga kayo ng hininga at mabubuhay kayo at malalaman ninyong ako ang Panginoon. Ito yung sinasabi ni Apostol Juan sa 1:5, 28 hanggang 29. Sabi niya, huwag kayong magtaka tungkol dito. Dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita. At babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. At ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. Ngayon, pag sila'y nakalabas na, may sinasabi naman sa Revelation 20, verse 5, ganito. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay.
ang ibang mga patay ay saka lang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. Ibig sabihin, bago mangyari ang 1,000 taon, bubuhay muna yung mga unang namatay kay Kristo. Okay? Yung mga namatay na sumampalataya kay Kristo, ang unang bubuhayin. Pagkatapos nilang buhayin, mangyayari ang 1,000 taon. Okay? Yung 1,000 taon, yung 1,000 taon na hindi rin literal yan. Ibig sabihin hindi rin literal to. ang ibig sabihin ng 1,000 years, yan na yung eternal na paghahari ng ating Panginoong Jesucristo kasama siya. Yan ang ibig sabihin yan. Eternal reign yan, hindi yan 1,000 years na 1,000 talaga. Kaya nga ituloy natin, sabi mo sa nakikinig daw siya, ito yung basahin mo kasi hanggang huli yon, sister. Hindi pa yan naganap. Basahin mo nangyayari to, bro. Tapos sabi sa verse 6, mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanilang ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, ikalawang kamatayan, impyerno. Walang kapangyarihan sa kanila kasi sila yung kabilang sa unang binuhay, sa unang pagkabuhay. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo. At maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ito na yon. Yung 1,000 taon sinasabi, mauuna mo nang mangyari ang resurrection bago yung 1,000 taon. Next, 7. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Sa madaling salita, kung nanonood ka ngayon, kung talaga nanonood ka ngayon, at hindi mo ibinabaling ang iyong tenga, mangyayari muna ang pagbalik ni Kristo at magkakaroon ng resurrection. Mabubuhay yung mga taong namatay kay Kristo, then mangyayari ang 1,000 taon. And then pagkatapos noon, bubuhay na naman ulit yung mga masama. And then, pakakawalan sa Satanas. Sa madaling salita, hindi pa nangyayari ito. Kaya yung interpretation mo kanina, pasensya ka na, mali talaga yon. Diretsahan lang, straight to the point. Straight to the point. Ayan, mali talaga yun, At dahil, andyan ka na, nakikinig ka na ngayon, at atin mo nang ibigay ni Brother Wendell Talibong sa kanyang topic. Bro, patuloy mo lang para maintindihan yung ibig sabihin niya nasa bandang huli lang. Ituloy mo para i-contextualize natin. I-contextualize. Tuloy. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo. Natatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama yan ang Armageddon. Ito na yung Armageddon na, yung Gog at Magog, no? Tatipunin sila ni Satanas at isasama sa pagkikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. Kakalat sila sa buong mundo at papaliligiran nila ang kampo ng mga banal at ang pinakamamahal na lungsod. Pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit. Yan, ikakontextualize natin mamaya, Brother Jando. At mamamatay silang lahat. At si Satanas na dumaya sa kanila itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad na sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi, magpakailanman. Yan. Sa madaling salita, mali talaga interpretation mo. Sana nanunugan ngayon, Straight to the point lang. Yung ibig sabihin, sister, na pagkakawalan si Satanas, yan ay yung time na magmamanifest na yung Antikristo kasama yung magiging kasamahan niya, yung mga tao na mag-aal sa baluta laban sa Diyos. Yan ay yung panahon na yan. Na dahil nga yung, di ba, sinabi sa Mateo at sa Lucas na yung isa dadalhin sa alapap, yung isa may iwan. Yan yon. Yan ang ibig sabihin ng Armageddon. Na pagdating ni Christ, yung mga tao na hindi talaga nagbago, no, mangyayari sa kanila sa panahon. Kaya kung itutuloy mo yung pagbasa dyan sa Revelations 22, yung mga masasama hahayaang maging masama. No? At lalaban sila sa Diyos.
lalaban sila sa Diyos. Yun ang ibig sabihin na pakakawalan si Satanas. No? Na ibig sabihin mahayag na, ma-revealed na yung huling panahon. Laban good versus evil. Anong sinabi doon sa Binasan Barjando? At papaulanan sila ng apoy. Basahin mo ang ano Barjando, ang 2 Pedro 3:10. Ito na yung mangyayari, Barjando. 2 Pedro 3:10 3:10. sabi dito, ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yun, biglang mawawala ang kalangitan na may nakapangangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Bakit? Dahil yung mga tao lumalaban kasama si Satanas. Lalaban na sila sa Diyos. Kaya yun ang magiging hukom. Yun ang ibig sabihin nun, sister. Yan ang contextualization. Hindi pa nangyari yun. Kasi pag nangyari yun, katapusan na ng lahat. Kaya nga sa Mateo 24, makikita ng lahat, hindi pa nangyari yung event na iyan, hindi pa nangyari sa buong kasaysayan. Kasi yun na yung last judgment, mahahayag na ang Diyos. Magpapakita na siya sa lahat, babuhayin na niya ang lahat. Hahatulan na niya ang lahat. Yung mga lumalaban sa Diyos, na yung mga pisikal na hindi namatay sa araw na yan, lalaban sa Diyos yan. Kasama si Satanas. Yan ang ibig sabihin sa binasa ni Brother Jando, na pakakawalan si Satanas. Yun na yun. Dahil lalaban sila sa Diyos, final Armageddon. At ang nangyari, dahil nga kalapastangan ng ginawa nila, pauulanan sila ng apoy. Yan ang sinabi ni San Pedro, na sa araw ng panahon, o sa araw ng Panginoon, magugunaw ang langit at lupa, mawawala at masusunog ang lahat. Bakit? Balikan mo yung sinabi ni Brother Jando sa 20 papaulanan sila ng apoy ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun, sister. Kaya hindi pa nangyari yun. Huwag mong sabihin na nangyari na yun. Alam mo, Brother John Ray, hindi na ko patititigan yung live mo eh. Ano meron? Maganda pala yung mata ko. Okay. So, bago natin muling tawagan yung ating caller na yon, tatawagan natin siya muli, pero atin mo na ibigay kay Brother Wendell sa kanyang topic. At pagkatapos si Brother Wendell, sila yung mag-usap. Kasi ang gusto niya kasing kausap niya si Brother Wendell. Pero para hindi naman sa yung oras, atin mo na ibigay kay Brother Wendell para sa kanyang topic, and then muli siya tawagan para sila ang mag-usap ni Brother Wendell. Brother Wendell, good evening sa iyo, Brother Wendell. Good evening, Brother Jando. Good evening sa ating mga kapatid. And ang dami nang nagtaasan, Brother Jando. Mas mahaba itong okay lang topic kasi okay lang eh. Ano mo lang, Brother Wendell, kasi nakapagawa na kami ng thumbnail eh. Sayang yung thumbnails namin. Sayang naman yung thumbnail na ginawa namin. Nag-effort pa naman kami doon. Okay. Dahil sa thumbnail pala. Hindi pagkatapos mo ng topic, tawagan ko muli yung ating caller at kayo mag-usap. Okay? Patuloy yung usap ninyo dahil makikinig lang ako. Okay. So topic muna. Topic muna tayo. Topic na muna tayo. Okay. Sa pagkakataong ito mga kapatid, ating sasagutin. Alam niyo naman pag ang kapistahan ng Nazareno, kapistahan ng Santo Niño, tinutuligsa talaga tayo ng mga anti-Catholic. At dito na papasok ang tinatawag nila na pagan influence fallacy. Una, saan galing daw itong Nazareno? Ito, pakinggan natin. Sa iyong araw channel ito na Seventh-day Adventist. Tuwing Enero ay ginaganap ang translasyon ng itim na Nazareno at tinatawag itong Walk of Faith. Ngunit ano nga ba ang pumabalot na misteryo sa itim na Nazareno na ito? Ito ba talaga ang itsura ng ating Panginoong Jesus? Ito ba si Jesus, ang Son of God? O ito ba si Nimrod, the Sun God? So, dito, gusto nilang ipalitaw na ang Nazareno ay galing sa paganong aral na si Nimrod ang Nazareno, the Sun God. Ito pansinin ninyo. Pero, kung sa korte pa, dito,
di na talaga paniniwalaan. Bakit? Una, may banat din siya kaugnay ni Santo Niño kung sino si Santo Niño. Eto. Namayani sa loob ng iglesia ang pag-worship kay Nimrod, Semiramis at Tammuz, na naging si Nimrod ay si Joseph, si Semiramis ay si Mary, habang si Tammuz ay si Baby Jesus daw. See? Una, ang Baby Jesus, ibig sabihin, Santo Niño, ay para sa kaniya si Tammuz yung ancient Diyos-Diyosan. Pero di ba niya alam na itong Santo Niño ay siya din paglaki ang Poong Nazareno, nagpaalala, pero lumaki na. No? So kung para sa kanya na ano daw ang kanyang narration, si Nimrod daw si Joseph, si Semiramis si Santa Maria, habang ang batang Hesus si Santo Niño ay si Tammuz. Napansin nyo ba yung kasinungalingan sa tinatawag na pagan influence fallacy, mga kapatid? Sa korte, di na ito dapat paniniwalaan. Kung si Saint Joseph para sa kanila ay si Nimrod, at si Santo Niño naman daw, ang batang Hesus ay si Tammuz, bakit ang Poong Nazareno ay naging Nimrod din? Si Jose ba, na para sa kanila, Nimrod, naging Hesus na Nazareno? Dahil ang Hesus na Nazareno, Nimrod din para sa kanila. Kung si Santo Niño para sa kanila ay si Tammuz, ipaglaki nito, di ba yun ang pinaalala sa Poong Nazareno? Bakit ang Tammuz na bata, ginawa nilang Nimrod? Dito pa lang, mga kapatid, sablay na ang Seventh-day Adventist. Now, ano ang palatandaan na Seventh-day Adventist? Ito, dahil tinalakay niya, may aklat daw umano na ayaw ipalabas. Itong aklat na ito kay Ellen Goldwhite. Na may isang libro na napakamakapangyarihan. Ito ay pinagbawal. Libro na makapangyarihan. Abay, una, librong makapangyarihan ha? Pero bawal. Na may isang libro na napakamakapangyarihan. Ito ay pinagbawal, binan, at itinago mula sa publiko. Isang libro na naglalaman ng isang lihim na napakalalim. Ito ay nagbago ng buhay ng milyon-milyon at patuloy na yumanig sa pundasyon ng lipunan. Ito ang The Great Controversy. Itinago ang Great Controversy at binaban daw umano ang Great Controversy. So, kung naban itong The Great Controversy, bakit merong kopya tayo? Kung itinago itong makapangyarihang aklat ni Ellen Goldwhite, ba't nakaabot sa atin? Sino bang nagtago nito? Sino bang hindi nagpalabas nito? Dito pa lang, sablay na. Okay? Tuwing Enero ay ginaganap ang translasyon ng itim na Nazareno at tinatawag itong Walk of Faith, kung saan napakaraming mga debotong mga Pilipino ang naniniwala na pag nahawakan nila ang itim na Nazareno sa panahon ng translasyon ay sila ay magkakaroon ng kagalingan sa kanilang mga sakit na nararamdaman, at ito ang pinakasikat na imahe dito sa ating bansa. Mali na naman, dahil para sa kanya, yun daw ang pinakasikat. Pero para sa atin, sikat sa pananampalataya natin, hindi lang Poong Nazareno, Señor Santo Niño, ang Mahal na Birhen Maria, at maliban diyan, half-truth ang ginagamit niya dito. Bakit half-truth ang ginagamit niya? Dahil gumagamit siya ng history. Ang problema lang, yung history ay ginawa niyang history. Ganon ang mga anti-katoliko, mga kapatid. No? Kaya ating sasagutin ito punto por punto
Dahil alam niyo naman na ang kasinungalingan, pag ito'y paulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Okay, tuloy natin. Ngunit ano nga ba ang pumabalot na misteryo sa itim na Nazareno na ito? Ito ba talaga ang itsura ng ating Panginoong Jesus? Ito ba si Jesus, ang Son of God? O ito ba si Nimrod, the Sun God? O ito ba talaga umano ang itsura ng ating Panginoong Jesus? Una mga kapatid, ang object na nagpaaalala ay hindi kailangan na talagang kaitsura sa pag-alala mismo. Bakit? Halimbawa, Exodo 25:22. Yung dalawang kerubin na nasa kaba ng tipan, anong sinabi? Yun ay nagpaalala sa presensya ng Diyos. Tanong, dahil po ba yung dalawang kerubin nagpaalala sa presensya ng Diyos? Ang Diyos po ba mukha ng kerubin nung ginawa ni Moses na kerubing ginto? Okay, tuloy natin. Dito, binanggit niya si Nimrod na Diyosan sa paganong Roma noon. No? At inaakusa nila na doon ang galing umano ang poong Nazareno. Una, napakalayo dahil si Nimrod ay Diyos-Diyosan. Ang ating Panginoong Hesukristong inilarawan sa poong Nazareno, tunay na Diyos at tunay na tao. Ang poong Nazareno, dala-dala at pasan niya ang cross. Si Nimrod, hindi. O, tingnan nyo, anong dala niya? Cross ba? Ang layo, di po ba? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Atin daw pag-usapan, kaya atin ding sasagutin sila. Sa iyong araw, Seventh-day Adventist. Ang nakikipagsapalaran at nakikipagbuhis buhay upang mahawakan lang ang tali, ganon din ang paghaplos sa itim na Nazareno dahil naniniwala sila na pag nahawakan ang itim na Nazareno ay sila ay magkakaroon ng lakas at kagalingan dahil dito. Ngunit ating babalikan mga kaibigan, ano nga ba ang history ng itim na Nazareno? Ang itim na Nazareno mga kaibigan ay inukit ng isang Mexican artist noong 16th century na dinala dito sa Pilipinas. Isang kwento-kwento kung bakit daw naging maitim ang Nazareno ay dahil nasunog daw ito. Ngunit ang katotohanan nito mga kaibigan, kung bakit maitim ang Nazareno ay dahil ginawa ang imahe ng itim na Nazareno dahil sa mesquite wood. Ito ay isang ibig sabihin, pinag-aralan niya ang history. Ngunit, ang problema lang sa takbo ng narasyon na ito, ang history ay ginawa niyang story. Klase ng kahoy na maitim ang kanyang kulay. Ngunit base sa banal na kasulatan at base na rin sa history, saan ba nanggaling ang patungkol sa mga imahe na sinasamba sa loob ng iglesia? Ito base daw sa kasulatan at base sa history. Ay nagsimula sa lugar ng Babylon. Nagsimula daw sa lugar ng Babylon. Halimbawa, pinakita niya yung Santo Niño. Sa lugar ba ng Babylon, merong Santo Niño na noon? Kung tingnan natin ang nakasulat sa Biblia, kumpara sa kanila, si Santo Niño ay si Tamos. Ano po ba ang mabasa sa Spanish Bible sa Lucas Kapitulo 31, versikulo 35? Ito mabasa natin. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo Niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Ngayon, kung para sa kanila ang salitang Señor Santo Niño ay Diyos-Diyosan, ganun na ba sila ka-inosente na di nila alam na ang salitang Santo Niño ay Spanish language na sa English, Holy Child, banal na bata.
Si Thamus ba yon? Ang layo, di po ba? Tuloy natin. Noong panahon ng 3000 BC, isang babae na nagangalang Semiramis o Ishtar sa Ingles at binabanggit sa Biblia mga kaibigan na ang tawag sa kanya ay Astoret o Astarte ay tinatawag siyang Queen of Babylon. Si Semiramis mga kaibigan ayon sa history ay kanyang inampun ang lalaking nagangalang Nimrod. Si Nimrod mga kaibigan ay galing sa descendant ni Adan, ang great-grandson ni Noah sa linya ng anak ni Noah na si Ham. Siya mga kaibigan ay anak ni Cush at siya rin ang leader mga kaibigan na nagpatayo ng Tower of Babel dahil nung pagkatapos ng baha ay naniniwala si Nimrod na baka magkaroon ulit ng baha at lilipulin ng Panginoon ang buong mundo sa pamagitan ng tubig ulit. Ngunit ipinangako ng Panginoon sa Genesis na hindi nalilipulin ng ating Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng baha at ito'y kanyang ipinangako sa kanyang covenant kay Noah dahil sa huling kapanahunan ay lilipulin ng Panginoon ang mundo hindi sa pamamagitan ng tubig kundi sa pamamagitan ng apoy. At balik tayo sa ating topiko mga kaibigan. So, dito na iniugnay ang Holy Family nitong tinatawag na tritheism sa mga pagano. Tingnan natin kung may kaugnayan ba talaga. Si Nimrod mga kaibigan ay naging asawa niya ang kanyang nanay na si Semiramis. Ito. Imagine, ayon sa narasyon na ito mga kapatid, si Santa Maria daw ay si Semiramis. Si Nimrod naman ay si Joseph. Pero, sabi sa narasyon niya, sa pag-aaral ukol sa Diyos-Diyosan ng mga pagano, si Nimrod, anak ni Semiramis. Ginawa niyang asawa ang kanyang nanay. Ganun ba ang nangyari sa banal na pamilya? Si San Jose ba ay anak ni Santa Maria pagkatapos ginawa niya na asawa si Santa Maria na kanyang nanay? O, di po ba ang layo sa gawa-gawang story nitong mga Seventh-day Adventist? Tuloy natin. At sa pagkamatay ni Nimrod, namatay si Nimrod. So, napara sa kanya si San Jose. buntis itong si Semiramis Nabuntis si Semiramis, napara sa kanya si Santa Maria. at kanyang ipinalabas sa buong mundo na ang kanyang ikinabubuntis ay galing kay Nimrod na siya daw Si Semiramis, kanya umanong inihayag na ang kanyang nasa sinapupunan galing kay Nimrod. Yun po ba ang aral ng simbahang Katoliko? At yun po ba ang turo ni Santa Maria na ang pinagbubuntis niya na Santo Niño, banal na bata, ay galing kay San Jose? Okay, tuloy natin. ay nag-incarnate at binuntis siya at si Semiramis ay nagkaroon ng anak na tinatawag na So, para sa kanya, namatay si Nimrod, nag-incarnate, pumasok. Ganun ba ang nangyari kay San Jose sa Biblia at sa aral ng simbahang Katoliko na namatay si Jose pagkatapos nabuntis si Santa Maria at yun ang Santo Niño? Di po ba mga kapatid, kung manood kayo na kayo magsore, talagang delikadong matangay kayo nitong kasinungalingang ito. Tuloy natin. Thamus. At kung ating makikita mga kaibigan, sila ang orihinal na mother and child. Sila daw ang original na mother and child. Dito na pumasok mga kapatid ang tinatawag na pagan influence fallacy. Kung ba may mother and child sa paganong Roma noon, ibig po ba sabihin na ang mother and child sa mahal na Birhen Maria at ang Panginoong Hesus galing sa pagano? Yon, di po ba napakalayo? Dahil kung tingnan natin sa Biblia mga kapatid, susuriin natin itong tinatawag na pagan influence fallacy ng mga anti-Katoliko, lalo na sa Seventh-day Adventist. No? Ang pananampalataya at ang mga gawi na hango daw sa paganism,
dahil may kapareho sa ginagawa ng mga paganismo. Maling-mali ito mga kapatid. Bakit? Dahil kung ang pagan influence fallacy ang susundin, lilitaw na ang Diyos mismo sa Biblia ay sa pagano din dahil may kapareho sa paganismo. Sa anong paraan? Ang babaeng patutot ayon sa Mystery Babylon na aklat, may dalang kupa sa kanyang kamay. Pero alam nyo ba, ang Panginoon din may dalang kupa sa kanyang kamay. Di ba? Asan natin yan mabasa? Mga Awit, Kapitulo 75, versikulo 8. At dahil ang Panginoon ang humahawak ng kupa na puno ng bumubulang matapang na alak na nagpahiwatig ng kanyang galit, binuhos niya ito at inom sa masasama hanggang sa huling patak. Kung ang pagano ay may dalang ang kanilang Diyos-Diyos ang kupa, mabasa din natin na ang Diyos may dalang kupa sa pagano na ba? Hindi lang yan. Ang paganong hari nakaupo sa trono at may korona ang ulo. Di po ba ganun din ang mabasa natin sa Bible? Ang Diyos nakaupo sa trono. May dalang, may korona din sa ulo. Pahayag Kapitulo 1, versikulo 4. Pahayag Kapitulo 14, versikulo 14 hanggang 16. Kaya dito pa lang na aral nila na pagan influence fallacy, sablay na. Tuloy natin. At dito na ipanganak ang relihiyon na tinatawag na pagano. Ang pagano mga kaibigan ay hindi naniniwala sa Diyos, kundi sila ay naniniwala na si Semiramis ang moon god, habang si Nimrod naman mga kaibigan ay ang sun god. So si Semiramis ay moon god, si Nimrod ay sun god. Para sa kanya, si Semiramis ay si Santa Maria. Si Santa Maria ba ay moon god? May dokumento ba sila o akusasyon lang na aral ng simbahang Katoliko na Diyos-Diyos ang buwan si Santa Maria? May dokumento ba sila na nagpapatunay na si San Jose ay Diyos-Diyosan na araw? Sa Roma, Sol Invictus din, the unconquered God. Meron ba? Tuloy natin. Wala. Kaya haka-haka lang. At si Tammuz ay anak ng sun god. Si Tammuz, anak ng sun god daw. Ngayon, binanggit niya ang Diyos-Diyosa na araw dito mga kapatid. Dahil po ba ang mga pagano, mga kapatid, ay gumagamit ng araw bilang Diyos, di po ba napansin na kahit sa Biblia, kung ang mga pagano ay sumasamba ng araw bilang Diyos, sa Biblia mismo ang Panginoon tinatawag na siya ang araw ng katuwiran. Lord, the Lord is the Sun of Righteousness. Saan yan mabasa? Nasa Malakias Kapitulo 4, versikulo 2. Dahil po ba ang mga pagano may sumasamba ng araw, pagkatapos Malakias Kapitulo 4, versikulo 2, ang Diyos ay tinatawag na siya ay araw, no, ng karunungan. So, sa pagano na ba yon? Dahil kapareho? Ingat kayo sa ganyan na atake ng mga anti-katoliko. Tuloy natin. Di ba't parang meron siyang paghahambing? Yan. Dito na. Anong narinig niyo? Di ba parang may pagkahambing? Ibalik natin. Ang mga pagano, kumikilala sa araw na Diyos. Sa Biblia, ang Diyos tinatawag na karunungan araw. Dahil po ba may pagkahambing sa pagano na ba yung nasa Biblia? At hindi lang. Sabi sa kanyang punto, di ba may parang, yung salitang parang, doubtful na. Di po ba? So, nagdududa na.
Yun po bang pagdududa sapat ng batayan, mga kapatid? Para patunayan ang naturang akusasyon? Oh, ingat kayo dyan. Tuloy natin. Sa ating panahon ngayon, kung ating makikita mga kaibigan, ang Diyos ng mga pagano, ang buwan at ang araw, at ito ay na-adapt sa napakaraming mga bansa sa mga ancient world katulad na lamang ng Babylonia, Medo-Persia, Grecian Empire, at kabilang na rin dito ang Roman Empire. Dahil orihinal naman mga kaibigan, binabanggit kasi sa banal na kasulatan na isa sa mga 10 utos ng Diyos na kanyang ibinigay at ibinahagi sa bayan ng Israel ay ang pangalawang utos na binabanggit sa Exodus 20 verse 4 to 6 na sinasabi dito, huwag kang gagawa. Bago dyan, mga kapatid, una, yung pagan influence fallacy, alam ba ng Seventh-day Adventist na yung paggawa ng obelisk ay nauna yan sa mga pagano? Bakit? Saan natin makita? To the pharaohs of the 12th dynasty, others to the pharaohs of, unlike other similar monuments from Egypt, is devoid of any Egyptian hieroglyphs, and its paternity and the date of creation is in doubt. The place of its origin was the city of Iunu, known to historians as the capital of religious worship of the country since very ancient times of the pre-dynastic period, that is, over 3 millennia BC, since the city also appears in the Old Kingdom pyramid texts as the House of Ra. The ancient Greeks later on began to call Iunu in their own manner, Heliopolis. It is reliably known that the city of Iunu, the very name of which is translated as obelisks or the pillars, was widely famous not only for the abundance of temples, but also for a pagan influence fallacy. Bakit? Tingnan niyo, si Ellen Goldwhite, yung libingan niya, may ganyan. Oh, sandali. Hindi ito. Sandali. Ang larawan yan ni Ellen Goldwhite. Yung libingan ni Ellen Goldwhite. Pakita natin ha. Ito ang libingan ni Ellen Goldwhite. Hello, welcome again. This is my vlog. And look, I'm here at the Ellen G. White Memorial. And this is the tombstone. And this is the marker. The marker is over there, and we're so happy that we have visited the site where she was laid to rest. Thank you, everyone. See you next time. Bye-bye. Oh, bakit kinopya nila yung sa pagano? Di po ba pagano ang nakauna nito? To the pharaohs of the 12th dynasty, others to the pharaohs of, unlike other similar monuments from Egypt, is devoid of any Egyptian hieroglyphs, and its paternity and the date of creation. Influence fallacy. Di po ba sila mismo ang tatamaan? Di lang. Gamit nila Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 hanggang 6, bawal ang lahat na uri na larawan. Para sa iyo, ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas. Ng anumang anyong nasa itaas. Sa langit o ng nasa ibaba sa lupa. O sa langit at nasa ibaba. Di tayo tutol diyan dahil ang tinutukoy diyan ay Diyos-Diyosan. O ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Oo mga kaibigan, binabanggit sa banal na kasulatan. Binabanggit sa banal na kasulatan, bawal ang paggawa ng larawan. Larawan ng Diyos-Diyosan. Diba ba? Napakalinaw yan. Kung anong larawan ang ipinagbabawal, Diyos-Diyosan. Pero ang tanong, kung lahat na ba uri ng larawan ay ipinagbabawal, bakit? Sa Exodo 25, 19, 22, ang Diyos mismo may utos kay Moises na magawa ng larawan ng mga kerubin at gawin ito na nakaukit sa ginto. Pero
argumento nila dito, si Moses lang ang inutusan. Sa unang hari, Kapitulo 6:29, ang buong bahay sa labas at sa loob, may nakaukit din na larawan ng kerubin. O di po ba? Pero ang tanong, kung bawal talaga ang lahat na uri ng larawan, bakit itong kay Ellen Goldwhite, nakita nyo ba? Kay Ellen Goldwhite ito, meron pang nakasulat, this is the very place Ellen G. White, a founder of Seventh-day Adventist Church. Founder talaga siya. Ito, tanso. Tanso na monumento ni Ellen Goldwhite sa mga founders dito, James White. Akala ko ba bawal ang lahat na larawan? Bakit yung founder nila may larawan na nakasakay pa? Dito pa lang, butata na ang Seventh-day Adventist. So dito lang muna tayo, Brad Jando.